sa Don't Watch na ito. Salamat po sa pagkakataon, pribilehyo na binigay ng Diyos upang makapaglingkod. Amen. So sige po, tayo po muna ay manalangin at lumapit sa Diyos. Ama naming Diyos na banal na nakatunghay mula dyan sa langit. Salamat po sa pagkakataon at pribilehyo pong makapaglingkod at magamit ang aking buhay bilang iyong kasangkapan at bilang iyong lingkod. Pag-pray na sa akin pong pagtayo na ito, makita at maitakas at hindi ang sarili ko. Lord, apart from you, we are nothing and we are totally nothing. Lord, salamat po na salita na aming pag-aralan at siyang patuloy na magturo sa amin upang masalo kaming maglingkod, masalo kaming magmahal, at masalo namin masunod ang nais mo sa buhay namin. Kaya salamat po, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri, pagsamba at pagdakila sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, glory to God. So, sige po. Ayan. So, mapagpalang umaga po muli sa bawat isa sa atin. So, nandito na mula tayo sa second part ng ating magiging gawain. So, umpisa na lang po natin to. So, glory to God. So, sige po, kahit ang ano po natin, ang pag-aaral po natin ay makikita sa book of Exodus, chapter 33. Napakita po natin Cecil. Ayan, so glory to God. Chapter 33, verse 13 to 16. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. If you are pleased with me, and teach me your ways, so I may know you continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Verse 14, the Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. And verse 15, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. And verse 16, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth, pursuing intimacy with the Lord? So, glory to God. Hallelujah. So, ang Diyos po magpala sa kanyang buhay at panasalita. So, ang title po natin sa umagang ito, pakita po ng ating Cecil, in the presence of the Lord, go with you, overflow, follow. Amen. So, ito pong pagkakataon na ito, mga kapatid, ang buhay na ito ni Moises, bago po yan, sinabi po doon sa una, sa Exodus chapter 33, no? Ang sabi po doon, sinabi ni Yahweh kay Moises, no, umalis na kayo rito at magpatuloy sa lupaing aking ipinangako, no? Kina Pinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. And verse 23, sabi niya, pauunahin, ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Eteo, Pereseo, Ibita at Tibuseo. Hindi na ako sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Amen. So glory to God. So hallelujah. Ito po yung pagkakataon, mga kapatid, na pagpapatuloy na muli yung mga Israelita papunta dun sa promised land o sa pangako ng Diyos sa kanila, no? Pero sinabi po ng Panginoon doon sa verse 3, mga kapatid, may sinabi ang Panginoon na pauunahin na lamang daw niya yung kanyang anghel, no? At hindi na siya sasama at baka malipol niya yung mga Israelita dahil sa tigas ng ulo. Pero ano po ang reply ni Moises, mga kapatid? Ang sabi po dito sa verse 40, ito malabong ako dito, mga kapatid. Sabi niya sa verse 15, ano? Sa verse 15, mga kapatid, sabi niya,
Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. So glory to God mga kapatid. So makita natin mga kapatid na yes, may pangako ang Diyos sa kanila. Yung promise land na pupuntahan nila is nag-overflow ang milk and honey. No? Yun pong lugar na yon na Kanaan ay sabing napakasagana ng buhay. Ibig sabihin lahat ng kailangan nila ay nandoon na. No? Pero nung marinig po ni Moises na hindi sasama ang Diyos sa kanila papunta doon sa promised land, Moises said, kung hindi mo kami sasamahan papunta doon, ay wag mo na kaming dalhin. Amen po mga kapatid. Minsan baka nakafocus lang tayo sa blessings. Nakafocus lang tayo, sumusunod tayo sa iyo dahil may pagpapala. But how the intimacy with God? Yung pagnanais natin na laging maranasan ang presensya ng Diyos. Magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Panginoon. Ibig sabihin, mas mahalaga pa rin kay Moises ang Diyos, yung presensya ng Diyos. Kaya sinabi niya, kung hindi mo rin na lang kami sasamahan, papunta doon, eh huwag mo na kaming dadalhin doon. Huwag mo na kaming iahati doon. Amen po mga kapatid. So, kamusta yung ating relasyon sa Panginoon? Kamusta yung pagnanais natin? No? Na laging maranasan ang presensya ng Diyos sa bawat araw. No? Mga kapatid, kasi ang sabi noon sa title nga natin, mga kapatid, when the presence of the Lord go with you, overflow. Follow. Amen po mga kapatid. Gaano ba kahalaga sa atin ang presensya ng Panginoon na laging maranasan bawat araw? Yung hindi lang tayo nakapokus doon sa pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos. Kasi dito, when the presence of God go with you, overflow is follow. Kapag nasa atin ang presensya ng Diyos, mga kapatid, nandun na rin yung provision. Nandun yung pagpapala. Nandun yung pabor. Hindi lang tayo nakatingin doon sa ibibigay ng Diyos sa atin. Sa pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. At kamusta yung ating relasyon sa Kanya? Yung ugnayan sa Kanya? Makita natin na si Moises mas mahalaga pa rin sa Kanya. Yung kasama niya ang Diyos. Yung maranasan lagi ang presensya ng Diyos. Hindi lang tayo nakafocus sa blessings. Sa pwedeng matanggap natin. Mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. No? Kaya makita natin dito mga kapatid in Exodus chapter 33, no? Sa Exodus chapter 33 verse 13, so now I pray you, if I have found grace in your sight, show me now your way. That you may know you, that you may find grace in your sight and consider this nation is your people. At ang sabi ng Panginoon sa verse 14, He said, my presence will go with you and I will give you rest. Kaya mga kapatid, ang daming pabor. Ang dami natin pwedeng maranasan. Mga kapatid, ang dami natin pwedeng matanggap. Dahil nasa presensya ng Diyos, yung sinasabing kapayapaan, totoong kapahingahan.
Kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandun ang provision. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandoon ang proteksyon. Amen po mga kapatid. Kaya dapat hinahangad natin araw-araw na maranasan lagi ang presensya ng Diyos. Even in don't watch, even in prayer, even in study and meditate the Word of God, even in worship, yun ang goal natin. Maranasan natin ang presensya ng Diyos. Kagaya, bukas sa ating magiging Sunday service, ang goal natin maranasan ang presensya ng Diyos. Amen. Mga kapatid, hindi lang tayo nakatingin doon sa pwede nating matanggap, sa pwede nating makuha, no? Kasi ang sabi noon, kapag kasama natin ang presensya ng Diyos, ang sabi dito sa verse 14, and it said, my presence will go with you, and I will give you rest. No? Glory to God. Napakatotoo ni Moises sa Diyos. Napakatotoo ni Moises sa harapan ng Diyos, mga kapatid. No? Totoo talaga siya magsalita eh. Sinasabi talaga niya sa Diyos eh. Sinabi talaga niya sa Diyos, kung hindi mo naman kami sasamahan papunta doon. Sinabi talaga niya, no, huwag mo na kami dadalhin. No? Kasi during that time, mga kapatid, alam naman natin yung ginawa ng mga Israelita. Bago po ito, mga kapatid. No? Pero makita natin kung gaano pa rin kaganda at kamahabagin ang Diyos sa tao. Kaya makita natin yung sabi ni Moises sa Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na kaming dadalhin sa lugar na yun. Kaya ano bang mas mahalaga sa atin? Ang pagpapala o ang presensya ng Diyos? Ang makuha ang gusto natin o ang presensya ng Diyos? Kaya we need to develop yung malalim nating ugnayan sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Kaya ganun si Moises, mas mahalaga pa rin sa kanya yung presensya ng Diyos. Kaya gaano kahalaga sa atin na maranasan lagi ang presensya ng Diyos bawat araw. Dapat ganun din tayo. Dapat ganun din yung tingin natin, mga kapatid. Dapat ganun din lagi ang laman ng puso natin. Hindi lang tayo nakatingin sa pwede nating matanggap. Kasi maraming naglilingkod at sumusunod dahil lang may blessings. Dahil lang may pagpapala. Pero pag wala ng pagpapala, susunod pa ba? Maglilingkod pa ba? Mag-aabide pa ba? Magre-remain pa ba sa Panginoon? Kasi wala na eh. Di ba mga kapatid? Kaya we need to develop yung ating malalim talaga na ugnayan at relasyon sa Panginoon. Hindi lang natin tingin sa Diyos is pagpapala ang pwede nating maranasan. Hindi lang yun yung focus natin. Ang goal natin mga kapatid, magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Mas makilala pa ang Diyos. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Kasi mahal natin ang Diyos eh. It's not all about blessings. Hindi lang about sa pagpapala. Kundi mahal natin ang Diyos. At naunawaan natin, mga kapatid, kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ito yung magiging response lang natin doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya makita natin kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Gaano kamahal ng Diyos ang mga Israelita. No? Mga kapatid, kaya I'm so blessed this passage with the life of Moses.
na walang pinakamahalaga sa kanya kundi ang Diyos. Kaya ano ba yung pinakamahalaga sa atin? No? Kaya dapat alam natin mga kapatid ito. Kaya makita natin na sinabi ng Diyos sa kanya, sasamahan ko kayo. No? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sagot ng Panginoon. Kaya makita natin kung gaano katotoo si Moises sa harapan ng Diyos. Kaya naman nalulugod talaga sa kanyang Panginoon. Amen. Kaya mahalaga na maging totoo lang tayo sa harapan ng Diyos. Nandito rin naman tayo, maglingkod na tayo ng totoo. Maglingkod na tayo ng genuine. Amen po mga kapatid. I'm so blessed this passage. Na ito yung lumabas sa bibig ni Moises nung sinabi na ng Diyos na hindi na siya sasama. At pauunahin na lang ng Diyos ng kanyang mga anghel doon para palayasin yung mga tao doon sa Kanaan. No? Pero in Moises reply, kung hindi mo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami paalisin dito. Amen. Huwag na daw silang paalisin. Huwag nang dalhin doon kung hindi rin naman kasama ang Diyos. Kaya mahirap mga kapatid, pag tayo ay lumalakad na hindi kasama ang Diyos, mahirap. Kaya make it sure every day na sa lahat ng ginagawa natin, kasama natin ang Diyos. No? Amen. Yung dapat ang goal natin every day. Kasi ang sabi mo ng Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Yan napakaganda mga kapatid. Kaya pagkasama natin ang Diyos, makita natin, if God is with us, who can be against us? Ang sarap kaya ng mga kapatid. Hindi ka mag-worry. Hindi ka mangangamba. Even in the midst of trials and troubles, merong kapayapaan. Amen. Merong kapahingahan. Merong lakas. Amen. Kaya glory to God alone. Kaya I'm so blessed to the life of Moises. Hallelujah, hallelujah. So glory to God alone. Maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa na narito at kasama ko ngayon online. So we pray po na sa maiksi nating pinag-aralan, no, nawa mga kapatid, tayo ang manakuha. So, kaya nga if the presence is go with you, is go with us, the overflow is follow. Amen. Dahil kung nandan na saan ang presensya ng Diyos, nandun ang provision, nandun ang protection, nandun ang guidance, at nandun ang overflow. Amen po mga kapatid. So maraming salamat po sa bawat isa sa atin. So glory to God alone. Tayo po ay manalangin, Ama namin Diyos na banal na nakatunghay mula dyan sa langit. Maraming salamat po sa umagang ito at sa pagkakataong ito na makapagbahagi ng iyong buhay at ng salita. Salamat Lord sa nungan, salamat sa kalakasan, ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay ng iyong mga anak na nakasama namin ngayon. Magamat Lord, hindi kami magkasama physically, but thank you for this platform na nagkakaroon kami ng pag-aaral at pagtuturo ng ganito at sama-samang nananalangin. Dahil naniniwala kami ang lahat ng aming ginagawa ay hindi nasasayang. And time will come, ang bawat isa sa amin ay tatanggap ng reward nila sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, na wag lang namin laging maisin, maranasan ng pagpapalang nasa iyo.
Laging mag-focus sa mga bagay na pwedeng matanggap. Kundi, lagi namin hanapin una ang presensya ng Diyos. Ang magkaroon ng malalim na ugnayan at relasyon sa Diyos. Lord, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, na hindi masayang ang mga salitang itong aming napag-aralan. Kundi ang mga salitang ito ay patuloy na magturo sa amin na mas lalong magmahal sa iyo, mas lalong sumunod sa iyo, mas lalong unahin ka bawat araw. Ito'y na kailanman di manakaw at makuha mula sa amin ng kaaway ng salitang ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po and God bless you all. Okay, salamat Sir po sa Alina, okay, naririnig na po ba ako? Thank you po sa ating Pastor Nestor. Kung may takeaway po kayo, open nyo lang po yung audio. At yan po ay inyong sambitin ngayong umaga. Salamat po. Hello po. Any takeaway po ngayong umaga para po sa ating napag-aralan? Mga isa o dalawa po bago po tayo mag-end ng ating pong Dawn Watch Prayer. Thank you po. Baka walang magkukusa, Pastor. Ituro mo. Ituro mo. Okay, dahil nagsalita po kayo, kayo po ang aking itinuturo ngayong umaga. Okay. Grabe ka ha. Actually, medyo naging busy si Daddy. Basta ako, ang nakakita ko lang doon ay isa sa napakagandang talata. If your presence does not go with us, do not send us up from here. No? Huwag muna kami